Sa ibang balita, patay po ang 12 anyos na estudyante matapos masagasaan kahit nasa pedestrian lane. Ang nakabangga ang nooy naka-off-duty na driver ni Makati Mayor Junjun Binay. Saksi si Ian Cruz. Papasok na sana sa Pio del Pilar Elementary School sa Makati ang 12 anyos na si Joshua Danao nang mabangga ng isang AUV sa Osmeña Highway, San Andres, Maynila. Sa bilis umano ng takbo ng sasakyan at lakas ng pagtama, tumila po ng bata ng mahigit 100 at 60 na talampakan. Dead on the spot si Joshua. Kaya ganun na lang ang galit ng ama ni Joshua. Hawak niya noon ang anak ng mabangga ng AUV. Bukod kasi sa nakatigil na lahat ng sasakyan, nasa tamang tawiran o pedestrian lane sila. Malapit na kami sa gutter. Buti lumingon ako. Paglingon ko, siguro, mga 8 dip ako, mabilis na. Kaya yung takbo namin, siyempre taranta, napalingon pa ako kay Joshua, sabay hatak kong takbo, nadali na siya. Kung hindi ako lumingon, 2 kaming patay. Stop na nagbiting the red light nga po yung, yung adventure na kulay black. Ngayon, inabol lang siya ng taxi. Ay, hindi man huminto Pagdating sa Vito Cruz, may hagad doon. Pinahabol nung taxi driver sa hagad. Doon siya inabutan. Ang nagmamaneho ng AUV, driver pala ni Makati Mayor Junjun Binay na naka-off duty. Agad dinala si Eduardo Herrera Jr. sa Manila Traffic Enforcement Unit. Pinasuri rin siya sa ospital dahil sa hinalang nakainom siya. Pero hindi raw ito ang lumabas na resulta ng medical test. Inikot yung bond paper at pinaganon lang. At pinahinga siya dun sa bond paper at inamoy ng doktor. Wala raw siyang ganong maamoy. Ano sabi ng doktor na nakapirma dyan? Wala sila yung pang-test talaga? Wala sila talagang pan-test dahil wala pang ini-issue sa kanila. Pero sir kayo, bilang investigador, naamoy niyo ba siya? Parang may naamoy siyang... Medyo may amoy siya, kaya lang hindi natin matest. Itinanggi rin ng driver na nakainom siya sabay giit na nakago umano ang traffic light kaya siya dumiretso. Walang may gusto mangyaring ganun, mga pangyayaring ganun. Hindi lang sila sumusunod sa tamang tawiran talaga. Pero pananagutan mo na lang. Saan? Oo. Kasi nandun na yun Hindi na natin kaya balik Ganun lang buhayo, pasensya, pinatay mo ang anak ko. Kung hindi ako nakatakbo, 2 kami tutumbukin mo. Nasaan ba ang ano mo? Para kang bumangga sa puno. Naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ng driver. Ayon naman kay Mayor Binay, dapat panagutan ng kanyang driver ang nangyaring disgrasya. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Samantala, sisiyasatin daw ng Commission on Human Rights ang pagpapakain umano ng papel ni Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte sa isang lalaking naningil ng upa para sa lupang di naman daw sa kanya. Pero ginang Vice Alcalde, chewing gum daw at hindi papel ang ipinanguya niya sa lalaki. Narito ang report. Kuhang-kuha sa video na ito ang pagnguya ni Manolito Gavas, leader umano ng mga informal settlers sa Victoria Village sa Matina Aplaya, Davao City. Pero ang inunguya niya sa utos si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte, mga peke umanong titulo ng lupa. Ikinainis daw ng Vice Alcalde ang pagbebenta ni Gavas sa mga residente ng mga peke raw na dokumento sa halagang 250 pesos. Pero giit ni Gavas, karapatan daw niyang okupahin ang anumang lupang naisin niya bilang veterano umano ng World War II. Nang mapanood ang video, napabuntong hininga na lang si Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales kung totoo raw na papel ang ipinakain ng Vice Mayor. Paglabag-an niya ito sa Revised Penal Code. And therefore, ang pananagutan mo nasa taong bayan, huwag kang mag-aabuso ng iyong kapangyarihan. Maaari rin daw na maharap sa kasong paglabag sa karapatang pantao ang Vice Alcalde. Walang karapatan ang sino mang opisyal na bastusin, insultuhin at saka i-violate yung dignidad ng isang tao. Pero sabi ni Duterte, chewing gum lang daw ang ipinanguya niya kay Gavas. Ba, no. Pagtog chewing gum, harap. Sapaw na. Humot man ng mint mo na. Ayaw kumpirmahin ni Gavas kung ano talaga ang nginuya niya at wala pa raw siyang desisyon kung maghahain ng reklamo. Bagay na hinihintay ng DILG para magsagawa ng sariling investigasyon. Mainam siguro kung sino man yung nagrabyado
magpaabot ho ng kaulukulang reklamo para may pagbabasihan kami ng investigasyon. Para sa saksi, John Consulta, nag-uulat. Sa iba pa rin balita, wala pa man ang 2013 elections, maugong na ang usap-usapang posibleng magtambal sina Mayor Alfredo Lim at ang aktor na si Cesar Montano. Saksi si Jam Sisante. Dahil magkasamang nag-ikot sa Hospicio de San Jose, tanong ngayon kana Manila Mayor Alfredo Lim at Cesar Montano, sila ba ang magsasama sa mayoralty ticket sa Maynila? Kontra kina dating Pangulong Joseph Estrada at Manila Vice Mayor Isko Moreno. Si Lim, nilinaw na namimili pa siya ng katandem. In due time. Pero bakit kaya ipinalipat na ni Montano ang kanyang voters registration sa Santa Ana, Maynila mula Bohol, kung saan siya kumandidato at natalo sa pagkagobernador noong 2010? Walang direktang sagot si Montano, pero tila puno siya ng pag-asa, kahit panatalo rin sa pagkasenador noong 2007. Discourage is not a good word for young generation. Para po sa young generation na katulad namin ni Mayor Lim. Hindi po namin, diyan po na iniiwasan po namin yung being discouraged. Di ba may kasabihan tayo? Try and try again until you succeed. Pero tila di lang 2013 elections ang pinaghahandaan ng ilan. Sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, lumabas ang ulat na nagpahaging umano si Pangulong Noynoy Aquino na gusto niyang maging magkatandem sina DOTC Secretary Mar Rojas at Senador Chis Escudero sa 2016. Pero sabi ni Rojas, baka raw ibang kampo ang nagpakalat niyan. Nakatutok daw siya sa trabaho at hindi pa sigurado kung tatakbo sa 2016. Maging ang liderato ng Liberal Party nila ng Pangulo, nakatutok pa raw sa 2013 elections. Pwede naman pag-usapan as soon as the 2016 comes closer, pero at this time it's still too early. Napag-uusapan naman kung ano yung common issues na pwedeng pagsamahan, not necessarily with Chis but with other prospective candidates. Wala pang tugon dito si Escudero na noong 2010 lang ay inendorso pa ang nakalaban ni Rojas na si ngayon Vice President Jejomar Binay. Kaya si Binay naniniwalang hindi galing kay Escudero ang chismis. Pinabulaanan din niya ang sinabi sa parehong Inquirer report na si Senador Jingo Estrada ang makakatambal niya sa 2016. 2016 po ang halalan para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Siguro naman bawat isa sa atin maintindihan na napakahirap naman tanggapin ang ganitong mga istorya. Sapagkat kung gagawa ka ng desisyon na ganyan ngayon pa lamang, edi gumagawa ka na ng magagalit sa iyo. Dagdag pa ni Binay, ngayon pa lang daw ay may mga naninira na sa kanya. May mga balita ako na may mga nangungulekta ng dossier laban sa akin. Siguro hindi gagawa ng issue sa pagkatao ko. At yung mga bintang-bintang sa akin ng mga nakaraan na naging baliwala na dahil sa wala namang batayan, pinipilit buksan. Ang isyung ito hindi naman daw napag-usapan nang bumisita si Pangulong Noynoy Aquino sa Coconut Palace kanina. Binati lang daw na Pangulo ang anak ng Vice Presidente na si Makati Mayor Junjun Binay sa kanyang kaarawan. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Pamilya Licov nagpakita ng bagong video para patunayan na umano'y panghaharas umano ni Amalia Puentes at kanyang anak. Busilak na puso ni Dolphy, inalala ng kanyang mga natulungan. At sari-saring memorabilia, ginawa para sa hari ng komedya. Huwag bibitiw, sama-sama pa rin tayong magiging saksi.